Mga ka-Republic, ang Hinebra naman ang nilasing ng SMB. Nagkatotoo ang sinabi ni Timco na magiging malaking problema ng Hinebra ang pagbabalik ng isang healthier na Junmar Fajardo. Di naman makapaniwala si Japet Aguilar na zero rebound ang kakamping si Scottie Thompson. At may mga Hinebra fans din na nagtatanong, injured daw ba si Scottie? Samantala natagtad na ng injury ang Tok and Tex, ngunit niresbakan pa rin ng tropang 5G ang Rain or Shine. Isang panalo na lang ang kailangan ng TNT upang makaakyat sa finals para sa pinapangarap na Grand Slam. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, magkaibang direksyon ang tinahak ng magkaribal na barangay Hinebra at Tok and Tex. Yumukod ang Gin King sa kanilang sister team SMB, samantalang pinaluhod naman ng tropang 5G ang Rain or Shine. Tabla na sa tuto ang series sa tapatan ng Hinebra at SMB. Sa kabilang bracket, hawak na ng TNT ang commanding 3-1 lead. Sa pagsisimula ng laban ng Gin Kings at Beermen, sa unang tingin ay mukhang aangkinin ng tropa ni Timco ang Game 4. Maagang pumapasok ang kanilang mga perimeter shooting. Ngunit sa pagtakbo ng laban, dahan-dahan ang nagpaparamdam ng dating lakas ang healthier Junmar Fajardo na nauna ng sinabi ng Hinebra coach sa kanyang mga player. Di tulad sa nakaraang dalawang laro, nag-start si The Kraken sa Game 4. Hindi pa rin 100% ang 8-time MVP, ngunit sa lakas at pwestuhan sa ilalim, talagang nahihirapan sina Japet Aguilar at Troy Rosario. At sa third quarter, dito nagsimulang gibain ng SMB ang depensa ng Hinebra. Lamang pa ng 2 puntos ang Gin Kings 58-56, ngunit gumawa ng diretsong 17 points run ang Beermen mula kina CJ Perez, Wami Chongson at Rodney Brondial upang kuhanin ng trangko 73-58. Bahagyang nagkabuhay ang opensa ng mga mag-aalak sa magkasunod na tres ni Jamie Malonzo, ngunit blanco ang bala ng baril ng kanyang mga kakampi at nasamantala iyon ng SMB upang maitabla ang series. Maraming nagtataka una ni bago sa performance ni Scottie Thompson sa Game 4 kung saan ay nagulpi ng SMB ang Gin Kings 107-82. Disente pa rin naman ang 11 points production ng former MVP at mayroon pang 4 assists at 1 block shot. Ang nakapagtataka, 0 rebound si Scottie Thompson sa Game 4. Medyo nagulat ang Hinebra center na si Japet Aguilar. Ngayon lang, nasabi nito tungkol sa 0 rebound ng Perpetual University product. At ang kanyang 11 points, lahat ito ay nagawa niya sa first half. Ngunit bigla siyang nanahimik sa second half. Pero naisip din ni Japet Aguilar, dahil din daw siguro sa magandang game plan ng SMB, kaya na-slow down si Thompson. Na-out-rebound ng Beermen ang mga mag-aalak 50-40. At sa 50 boards na ito nang magsiservisa, 19 rebounds na ang kay Junmar Fajardo, bukod pa ang kanyang 12 points contribution. Sa Game 5 na gaganapin sa Araneta Coliseum bukas, inaasahan na lalo pang babangis ang 8-time MVP. Tungkol naman sa 0 rebound ni Scottie Thompson, may mga fans na nagtatanong, may injury daw ba ang former MVP? Hindi po natin masasagot ang tanong na yan. Kadalasan, inaamin lang yan ng isang team o ng mismong player kapag tapos na ang series. For obvious reason, ayaw nilang ma-take advantage ng kalaban ng kanilang star player kung mayroon nga ba itong injury. Kung ang injury ang pag-uusapan, natagtad na ng injuries ang lineup ng Tok and Tex, ngunit hindi ito naging hadlang upang kanilang angkinin ang commanding 3-1 lead laban sa Rain or Shine. Sa Game 4 ay maagang na-injured si Kelly Williams. Nadagdag ito sa listahan ng TNT injured players, Jason Castro, Reynam Batak at si RR Pugoy. Sa kabila nito, hindi napigilan ang tropang 5G na kuhanin ng panalo at biguin ang Elasto Painters na maitabla ang series. 3-1 na pabor sa TNT at bukas July 4, araw ng Biyernes, may pagkakataon ng mga bataan ni Chot Reyes na isarado na ang series para makasalta sa finals.
Sa laban kagabi, tiniis ni Calvin Oftana ang sakit sa kanyang ankle sprain upang tulungan ang TNT na sungkitin ang panalo. Nag-deliver ang former NCAA MVP ng 16 points, 7 rebounds, and 4 assists, bagamat nag-commit din siya ng 5 turnovers. Malaman ang pahayag ng San Beda product, nasimula na to, tapusin na natin. At bukas nga ay pwede nang tapusin ng Talk and Text ang series upang makuha na ang isang finals berth. Bukod kay Oftana, nagpamalas din na magandang performance sina Jordan Heading at Brandon Ganuelas Roser na tinulungan pa ni Glenn Cobuntin, Brian Heruela at Poy Eram. Sabi ng mga fans ng TNT, wala na raw makapipigil sa MVP flagship franchise at magtutuloy-tuloy na raw ang mga ito para sungkitin ang Grand Slam. Kung sakali ang Talk and Text pa lang ang panlimang kupunan na makakagawa nito sa PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa inyo, Bulaluhan sa Fairview. Solid Hinebra daw sila lahat. Sa iyo rin, Romeo Tarusan, shout out sa iyo, idol. Sa iyo rin, Ellen Nore, good luck daw sa NSD. Sa iyo rin, shout out Remedios David, good luck din daw sa Hinebra, sabi niya. Sa iyo rin, shout out Merson Kabadi Vlog, mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. Sa iyo rin, shout out Frederick Reyes, morning idol, morning din sa iyo. Shout out din sa iyo, Paha 08, dapat daw manalo ang Hinebra, solid. Sa iyo rin, Makali Antonio, hello din sa iyo, shout out. At sa iyo rin, Nelson Reyes mula dyan sa Saudi, shout out sa iyo. At sa iyo rin, Sanisyan TV, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.